Isang magandang umaga, tanghali at gabi po sa ating lahat dyan sa Pilipinas. Sa mga subscribers ko po na sumusuporta sa aking content, maraming salamat po sa mga parents po natin, papananay, tatay, lola at lolo, kapatid, kuya, ay maraming salamat sa suporta na binibigay niyo po sa aking content. Lalong-lalo na po sa ating Panginoong may kapal dahil binibigyan po niya tayo ng wisdom, knowledge, and understanding para makabuo po ng aking content o sa ating content ng update sa ating ituloy sa buhay. Mabuhay ka, Panginoon, at salamat din sa pang-araw-araw na binibigay mo sa amin na pagkain at hindi lamang po yan, kundi maraming salamat din po sa binibigay mo sa amin na buhay na kung saan po ay lahat ng problema ay nalulutasan namin dahil po sa iyo. Dahil nananalig po kami sa iyo at yan po ang aking dasal at pasasalamat po. God bless po sa ating lahat. Umpisa. Okay, alright. Tadako na naman po tayo sa issue ng updates, ng Kim Pao updates at iba pang showbiz ganap. Ito na naman tayo, guys. Ito na naman tayo. Alam kong papakiligin ko kayo na naman dito sa ating mga bagong updates. Okay, bago tayo mag-umpisa sa ating updates, gusto ko lang naman po kayong i-connect na please paki-subscribe, like, share naman po yung aking content dyan kasi kahit yan lamang po yung may tutulong ninyo sa akin bilang isang content creator po na nag-update patungkol sa inyo sa Kim Pao. Okay, update po tayo dito. Update po natin dito guys. Ayon po sa aking legit na sources guys ang daming endorsement na nakikipag-usap kay Kim Chiu guys at saka si Paolo Avellino, pero parang sa tingin ko lang kasi ayon dito sa ating legit na sources parang pinipili na lang ni Kim Chiu kung sinong yung pwede niyang i-endorse at yung okay sa kanyang panlasa. Kasi ayon po sa aking legit na sources pag halimbawa lang daw to, pag mag-endorse daw siya ng politiko, times 3 daw yung earnings dun guys. Times 3. Samantala pag gumawa daw siya ng movie, medyo may nasasabi din yung earnings niya, pero hindi kagaya sa pag-endorse niya kay politiko, sa mga politiko. Ngayon, parang itong si management, kasi ang technique pala dyan guys, may tinatawag pala tayong fees pagdating sa mga artista. Hindi pala buo yung makukuha ng mga artista, kundi hati-hati pala yan. Meron sa management, meron sa artista, at meron din sa mga iba pa. So, parang pag yung pag-usapan mo or yung kunin mo yung endorsement ng ikaw ay isa sa mga nag-endorse sa politiko, syempre dadaan yan sa ang daming division ba. Pero ang tanong naman, magugustuhan ba ni Kim Chiu yung mga yun, diba? Kaya nga po, ayun po sa ating legit na sources guys namimili na daw si Kim Chiu ng ini-endorso ngayon. Kasi nga, dun nga sa salita na politiko, kahit daw times 3 yan, syempre, masasayang yung panahon na pinag-effortan ni Kim Chiu ba, kaya siya sumikat sa ngayon at masisira lang dahil sa politiko na yan, di ba? Sa politics na yan, di ba? Kaya ayon sa aking legit na sources guys ay mas gugustuhin na lang daw ni Kim Chiu na mag-endorse ng kung pagkain, kung ano-ano dyan, wag lang daw siyang sumabak sa politiko. At iyon po yung ikinagagalit ng mga politiko dahil sabihin lang daw ni Kim Chiu kung magkano daw yung lagay niya
para i-endorse daw siya. At yun yung ikinagagalit ng mga iba kay Kim Chiu sa ngayon. Eto na guys, makikita natin dito ang resulta na kung saan ay bet na bet ni Derek Lawrence ang Kim Pao tambalan dahil sa kanilang mga nare-receive na efforts at sa mga nare-receive na awards sa ngayon. Bet na bet ni Derek Lawrence sila. At marami din sa mga netizen ang nagsasabi na si Derek Lawrence ay bet na talaga ang tambalan ng Kim Pao. Kaya itong si Derek Lawrence, kahit anong request ni Kim Chiu sa kanya, ay talagang hindi niya binibigyan si Kim Chiu ng pagkakataon na magalit sa kanya dahil nga si Kim Chiu po yung star of the night ni Derek Lawrence. Kumbaga si Kim Chiu po yung nagpapasok ng pera sa network sa ngayon kasi siya yung pinakamataas na rating na artista sa ngayon. Ayon po sa ating mga legit na sources ay si Kwan po, muntik na ako magbanggit ng pangalan guys. Blind items po natin ito May isang yang actress, di ba pinapalabas na yung kanyang shooting sa ngayon at binibenta na yung, hindi ko alam kung sold out na yung lahat ng kanyang tickets sa kanilang bagong project daw. Kilala nyo to guys, kilala nyo. Ngayon, itong siyang actress, parang kinukunik ito kay Kim Chiu. Parang pinagtatambal ata sila. Kumbaga is, parang, ayun, hindi, we're not sure if may alitan ng konti ba. Pero parang ang alam kasi ng aking legit na sources is parang may tampuhan ang dalawa in person guys. Parang may tampuhan ang dalawa in person means yung personal na ata yung tampuhan nila kasi nga di ba yung kinukonek si actor D kay Kim Chiu noon si actress pala hindi pa pala naka-move on kay D, kay actor na D, at ngayon si D nakipag-usap kay Kim Chiu na kahit bigyan lang siya ng movie ba o kahit extra na lang daw muna para sa ganon is bumalik yung kasikatan niya sa industriya. Yun yung pag-uusap ni ang aktor na si D. Pero ang napunta kasi dito si yung actress, siyempre tinatambal na siya sa isang aktor at yung aktor naman is mabait. Ang alam kasi ng mga lahat, naka-move on na siyang actress. At yun pala ay hindi pa pala naka-move on. Hindi pa man naka-move on siyang actress at kaya nagkaroon ng tampuhan daw kasi itong siyang actress parang nag-post ng cryptic post sa kanyang Instagram na kung saan ay pinadaan niya talaga sa kanyang Instagram na parang ayaw pa niyang makitambal si yung actor sa iba. Parang kumbaga is ang gusto niya lang is yung actor is napapadapa. Ganun lang. Ayaw niya makatambal. Ayaw niya may maririnig siya na may katambal siyang actor. Ganun. Ayaw niya yung ganun. Sa itong siyang actor, nararamdaman niya na gusto pa siya ni ex niya. Dahil ganun nga yung sistema. Ganun nga yung nangyari na ayaw niya na may makatambal o may makalove team si yang actor. At yun ay natuon naman na nakipag-usap si
yung actor kay Kim Chu, hindi naman natin alam na hindi naman nag-oo si Kim Chu dun kasi may management naman sila at sila yung mag-usap-usap dun, hindi naman si Kim Chu eh. Pero itong si yung actress guys is nagselos. Selos siya kay Kim Chu. Dahil nga dun sa interview niya is parang hindi natin masabi. If i-confirm na lang po nila yan kung tama yung idea natin o tama yung issue na sinasabi ng mga iba. Dahil yan po ay galing po yan sa mga legit na sources natin. Pero alam ko kung sino yung actress na yan. Kilala kasi yan sa Sokmed. At yan po ay may ka-love team po sa ngayon. At yung ka-love team niya is sobrang sikat din. Alam ko guys na kilala nyo to, si yung actress na to. At magbibigay ako ng clue sa aking thumbnail kung sino to. Paki-comment down below nyo lang po kung kilala nyo to. Kasi alam kong kilala nyo to. At ako din kasi ayaw ko talaga magsabi kung sino tong yung actress na to. Kasi ayaw kong manira ng kapwa nating tao at ito ay nasa showbiz. Yung kahirap, yung kasagsagan kasi ng issue sa kanya is parang hindi niya ata tumatil. Hindi niya nakayanan yung stress. Kasi yung katawan niya talagang bumigay yung katawan niya nung hindi niya nakayanan yung stress. Halos hindi na siya nakakalabas ng kwarto, halos nawalan siya ng pag-asa. Parang dumating sa punto na napapaisip na lang siya kung ano yung kanyang gagawin noon. Kaya ayaw kong bagitin yung kanyang pangalan kasi hanggang ngayon may trauma pa siyang actress. At yung trauma na yun is parang nilalabas niya na lang sa kanyang mismong sarili. Parang ganun kasi nangyari sa kanya guys. Kaya she's not preparing, hindi pa siya prepared sa lahat ng bagay. Yun kasi yung ayon sa ating legit sources. Hindi pa siya prepared na harapin yung mga bagay-bagay na totoong problema sa kanya. Kasi nga nagka-trauma na siya, di ba? Kaya ayoko magbanggit baka mamaya hindi pa open yung mindset niya. Masisira din siya. Baka ang akala niya sisirain natin siya. Kaya ayokong magbanggit ng pangalan guys. Kasi may mga iba kasi dyan na pag magbanggit siya ng pangalan, misinterpret nila. Ikaw pa yung kawawa. Kaya mahirap guys, mahirap. Kaya itong siyang actress, ramdam din ng kanyang club team na mahal pa niya si Lee. Ramdam din pa niya hanggang ngayon kasi si Lee kasi palaging updated ito kay actress, kay young actress. Siyempre ang tagal nilang nagsama eh. Tsaka ang dami nilang pinagdaanan, hindi basta-basta mawawala yun. Kahit anong gawin mo, hindi basta-basta mawawala. Pag pinagdaanan mo yung ganyan na sequences, normal, may trauma ka dyan eh. Yan yung tinatawag nilang traumatic. At saka hindi basta-basta yan, taon yan, hindi rin taon. Hindi lang isang taon yan, kundi mahabang taon yan guys. Mahabang taon ang kanyang maranasan mo, ang kanyang pagdaanan bago siya makapag-move on talaga ng total. Hanggat walang nagsasabi ng sorry, hanggat walang nagsasabi ng closure, ay wala talaga yan. Hindi mo talaga expect. Hindi mo talaga expect kung ano talaga yung mangyayari. Kaya marami dito ang nagtre-trending or kaya marami dito sa aking vlog ang sinusubaybayan ito dahil ang dami kong alam na blind items na hindi pa nasasabi ng mga iba guys. Kaya itong si actress, yung actress na to, matagal na nilang alam na may tampuhan ito. At saka nagtatampo talaga ito kay Kim Chu. Sobra matagal na kasi pumutok kasi yung CD na nakipag-usap. Pumutok kasi itong CD na nakipag-usap.
Tapos, nung pumunta kasi dito nakipag-usap, syempre sinabayan nila. Iyon yung pag-asa na parang sinasabi kasi nila na may pagtingin daw si D. May pagtingin daw si D kay Kim Chu, pero parang nililink nila kay Kim Chu, pero hindi naman aware si Kim Chu sa kanya. Tuwing may mga kasi kasama siya mga barkada na lalaki, ay iyan ay nililink nila yan kay Kim Chu. Kahit nga kapicture lang ni Kim Chu yan, ay nililink talaga yan. Gumagawa ba sila ng issue para ilink kay Kim Chu yung mga ganyan-ganyan na bagay. Kaya hindi po natin yan masabi. Kaya ngayon, pero may katotohanan po yung siyang actress ay may tampo talaga kay Kim Chu dahil kay D. At hanggang ngayon, parang hindi naman sila very close. Yung parang normal lang. Parang kumbaga is hi, hello lang sila. Yun talaga yung katotohanan dito. Hi, hello lang sila. And then after that hi, hello, wala na. Wala nang tsitsibritsi dito. Kaya marami dito sa mga netizen po ay patuloy na sumusubaybay sa kanila kasi sila yung big star sa ngayon, guys. Alam ko, guys, nakilala nyo tong actress na to. Kaya favor ko lang sa iyo, please i-comment nyo kung sinong yung actress na to dahil sikat na sikat daw, guys. Mabait to. Ang problema nga lang daw, itong yung actress na ito, wala kang masabi. Pero ang problema lang daw sa kanya is hindi pa daw siya nakamove on hanggang ngayon. Parang kumbaga is, kung tignan mo sa showbiz, kung tignan mo sa Sokmed, sa mga TV, it's look like nakamove on na. Pero deep inside pala, guys, hindi pa. Yes, hindi pa, guys, hindi pa siya nakamove on. 100% na hindi pa siya nakamove on. Kaya nga yung kanyang katambal, di ba? Yung kanyang katambal, guys, is parang ina-upgrade na lang siya. Dahil ayun na yung papasok na yung tampo niya kay Kim Chu dahil lang dun na wala namang kinalaman si Kim Chu. And yet, si Paolo Avellino, dahil nalaman yung gano'n na situation, ang ginawa ni Paolo Avellino is parang trinap niya yung issue na yan. Kasi nga, syempre, love team ba? Kailangan i-fight ni Paolo Avellino yung katotohanan na hindi naman talaga ganun yun nangyari sa kwan na hindi naman nililink pa. Kaya inayos po ni Paolo Avellino yung issue, pero hindi lang kasi siya napa-interview. Yun lang. Kaya sa mga fans natin dyan, kung gusto nyo pa ng mga updates, paki-like, subscribe, at comment lang po kayo dyan. Sa malaking tulong na po yan sa akin at maraming salamat po.